back to my channel. At kung first time mo dito sa channel ko, please do subscribe guys. At marami pa akong share sa inyo ng mga baking tips and ideas and also cake decorating tips and techniques. Thank you guys. So, how are you guys? How's everybody doing today? Do you miss me? Of course you do. It's me. Ulit-ulit, ganyan din kahapon. So, yan nga guys. Dako muna tayo rito sa ating mga recent cakes. Ito muna, uunahin ko ng upload guys ha. Kasi syempre, ito yung mga nasa unahan ng ating gallery. So, para ma-remove na natin sila at mapalitan na natin ng bago. I wish. Yun. Ito muna guys. Bali, itong ating cake for today's video ay chocolate chiffon cake. Bali, ang size nito ay 7x5. Yun lang ang usapan namin guys ha. 7x5. Pero syempre kapag gumagawa ako ay palaging sobra-sobra na yan sa ating height. Kasi 'di ba mas umaangat pa siya kapag may icing siya. So bali yan guys ay meron siyang chocolate mousse filling and then drizzle natin siya ng ating very rich na homemade chocolate fudge. And then guys, ayan nagka-crumb coating tayo dyan. And this is very important sa steps ng ating cake decorating, ang ating pagka-crumb coating kasi para maiwasan natin na sumama yung ating mga crumbs doon sa ating pinaka-cover ng ating cake. Kasi 'di ba icing lang yung gamit natin. So kapag may mga cake crumbs siya, papangit siya tingnan kasi parang ano siya guys, kapag finish na siya, ay yung may mga parang di mo malaman kung may langgam, parang langgam yung dumikit o parang molds. Basta ganun kapag may mga cake crumbs. And then, lalong-lalo na kapag katapos ka na, tsaka mo palang na-discover, di ba? Ang hirap-hirap tanggalin isa-isa nun. Kaya, napaka-importante na magka-crumb coating tayo. And then, pagkatapos natin siya, guys, kina-crumb coating, may i-chill muna natin siya sa ref for how many minutes. And then, ilalabas natin siya, tsaka pa lang natin i-apply yung ating final coating. At saka guys, sa aking mga cakes, bali, sabi ko nga palagi, white lang ito sila palagi. And then, yung aking pinaka-color ay yung yan lang yan guys. O, yan. Sobrang thin layer lang siya. Kasi guys, hindi rin naman maganda sa ating health, lalong-lalo na sa health ng mga bata, ang too much food color. And then, syempre, mas nakakatipid tayo sa ating time at sa oras. At syempre, kapag nagmimix tayo ng ating icing, minimal lang yung kinukulayan natin. So, hindi siya makakontaminate yung ating mga white kasi baka masobrahan tayo ng halo ng pink. And then, tapos na tayo, 'di ba guys? So, sayang yung mga sobra-sobrang icing. And then yun guys, nagmelt muna ako dyan ng white chocolate chips. Bale, ito yung gagamitin natin na pang-coat sa ating strawberries, guys. Bali, yan, kinukulayan ko siya dyan, guys, ng fuchsia pink. Pero, hindi ako nakontento sa color na yon. Sinubukan ko gumamit ng strawberry flavorade ng Bakersfield. So, ayun, guys, ang ganda. At nag-matchy-matchy din naman siya kasi strawberry din naman yung kino-coat natin. So, naging strawberry flavored chocolate na rin yung ating color pink. And then yan guys, kino-coat natin isa-isa yung ating mga strawberries. Pero syempre, bago natin siya i-coat, dapat wino-wash muna natin siya at tinutuyo muna natin siya ng tissue. Kailangan tuyo kasi kapag hindi siya tuyo guys, dudulas yung ating white chocolate. And then, ayan, gumamit lang din ako ng molder para sa ating silicone molder para sa ating yung mini na chocolate bars. Ayan guys, so ang ganda-ganda. Sobrang dali lang nito guys gawin. And then kapag properly properly melted yung ating chocolate, bali napakabilis lang niya guys mabuo. As in, saglit lang natin siya ipapasok. Actually, honestly, pinasok ko yan guys sa freezer. Bali yan naman guys. Gagawa naman ako dyan ng ating
drippings. Bali, chocolate ganache yan. Bali, yung ating, ang una ko nilagay dyan, guys, ay syempre yung ating whipped cream. Hinit ko yung muna yun, guys, sa microwave for how many seconds lang, mga 10 seconds siguro, ganyan. Tapos, syempre, uminit na siya. Nung nilagay kong ating white chocolate drops, ano ba tawag dyan? Kalimutan ko. Bits. Ewan ko. Basta yan, guys, yung ating white chocolate dyan, ay na-melt na siya kaagad. Pero, syempre, sinalang ko ulit yan. Pabalik sa microwave for mga 10 seconds ulit. And then, guys, masyado kasing madilaw yung ating white chocolate. Kaya, nilagyan ko siya ng food color ng Chef Master, yung color white. At ayun nga, hindi pa ako nakontento. Dodoblehan ko pa ulit ang pagka-white. Kasi guys, yung sample photo ng ating client is, parang ano yun siya guys, whipped cream siguro yun na, ano. Pero, since sabi ko nga dun sa ating client, ay white chocolate yung gagamitin ko. So, ayan, hinanapan ko siya ng paraan para mag-matchy-matchy sa kanyang pancake. Bali yan guys, gumamit lang ako ng piping bag at talaga naman napakaganda guys ng kanyang consistency kasi hindi na ako nahirapan kasi dati guys, 'di ba, nasira yung microwave ko for so long. Yan, medyo matagal akong walang nagagamit na microwave so nahihirapan ako mag-melt ng ating mga chocolate. So, hindi ako nagme-melt ng chocolate, hindi na lang din ako nagme-melt ng chocolate. Ang gamit kong drippings ay yung ating whipped cream na lang. And then, yun, maganda pa rin naman. Pero, syempre, mas maganda kapag white chocolate yung ating drippings at mas masarap, syempre, diba? Pero, syempre, guys, kapag gantong white chocolate yung ating drippings, ay, syempre, inaayos natin dapat ang ating costing. Dapat nagpapaa din tayo para hindi tayo yung gawa lang tayo ng gawa. Tapos medyo lugi-lugi tayo. Edi, sayang effort guys, di ba? Syempre, kapag nagbi-business tayo, kaya tayo ng business para kumita. Di ba guys? Sabi nga nila, ang aim natin ay makabenta ng cake. Hindi yung maibenta yung cake. Kasi magkaiba yung guys. Magkabenta and make profit. Hindi yun basta lang na maibenta. Kapag sinabi mo kasing maibenta lang natin, maibenta natin palugo, okay na yun, at least naibenta. Kailangan meron tayong profit. Ayan guys, ayan nga yung sinasabi ko palagi, sana ganito lahat ng clients. Yan, thank you so much again, Sir Azrael Antonio Abuyador. Thank you so much sa inyo ng wifey mo, because this is for their daughter. Medyo mahirap i-pronounce yung pangalan guys, sorry na. Hindi ko na lang banggitin, baka magkamali pa ako. Bali yan guys, ay parang sa kanilang, yan nga palagi kasi sinasabi guys, na kapag hindi talaga tinitipid ng ating client yung ating, yung budget, ay napapagana ko ng mas maayos yung aking imahinasyon. As in, ayan nga, inasobrahan pa, na overloaded pa yan sa ating chocolates kasi parang gusto niya i-impose sa akin na parang sky is the limit. Parang gano'n. Kung magkano yung magagastos ko dito sa ating toppings na mga chocolate ay wala silang angal. Bali, kung magkano yon babayaran nila. Bali, ang nagamit ko dito na yung mga chocolate lang guys, hindi kasama yung mga pink kanina. Bali, 401 pesos yon, yung dalawang KitKat, isang Toblerone, tapos yung Pepero, and then yung chunky na KitKat ulit. Yun lang yun guys. 401 pesos na nabili ko siya dito malapit sa amin dito sa 7-Eleven dito sa labasan. So, yun nga, as in, nakakatuwa kasi, yun nga, yung, hindi naman sa pag-aano, pero hindi lahat ng client natin ganyan, di ba, na, nabulol na ako guys, medyo nahirapan ako. Para bang gustong-gusto ko sabihin na, kung gusto mo ng magandang cake, huwag mong tipirin. Budgetan mo ng maayos. Kasi guys, yung mga gawa kong cakes, maganda naman talaga. Pero hindi lahat ng nagagawa kong cake ay satisfied ako.
Kasi dumadating ako sa point minsan na may gusto ko pa siyang i-enhance kaso napipigilan siya dahil sa budget nga ng ating client. So, client? Basta yun guys. Ayun, magpasayaw-sayaw ko siya kasi happy na siya. Bali, ito guys ay medyo ano na ito, change na ako dyan ng outfit ko kasi medyo matagal ito siyang gawin, and then that night, kung makita nyo kanina ay naka-t-shirt ako doon sa umpisa kasi nagpunta kami noon sa wake ng aking friend, yung daughter ng aking friend. Bali yun. And yan, iniwan ko muna, and then pagbalik ko, kinontinue ko siya. And then yung order nila guys ay yung cake lang, and then itong ating 6 pieces na moist chocolate cupcakes ay bali freebies ko na ito kasi guys, napakabait naman talaga nila, and yun, napakabait nilang kausap. As in, ganyan kasi ako guys, kapag mabait kausap, madaling kausap yung client ko, ay meron talaga akong pa-freebies. Kahit hindi na sila manghingi. Pero guys, totoo lang, kapag yung aking client ay yung ma'am, freebies oy, ganito, yung ganyan, kasi suki mo na ako. Actually guys, honestly guys, ang aking mga clients ngayon, ay mga halos lahat sila. Bibihira na guys ang parang first timer ko na clients kasi hindi ako ganun kasi guys mag-market, hindi ako ganun kadalas mag-post. Nagpo-post lang ako syempre sa page ko, pinopost ko lang yon, at hanggang ngayon nga hindi ko pa napopost lahat guys. Meron pa ako mga 5 years ago na mga cakes na hindi ko pa talaga na-upload, at parang ayaw ko na lang din i-upload kasi nakikita ko yung improvement ko nang gawa ko noon sa ngayon. Kung i-upload ko yun ngayon, parang hindi ko tsaka, hindi man tsaka, pero syempre kitang-kita ko na talaga yung improvement niya, na hindi na siya kasing noon, yung syempre everyday is a learning process nga. So, araw-araw meron tayong mga bagong natutunan, tapos tsaka natin makikita natin yung mga dati nating gawa. Parang matatawa na lang tayo sa sarili natin. Pero nung time na yun ay super proud tayo kasi syempre nakabuo tayo ng cake, tapos nibenta natin, kumita tayo, diba? Ganon. Bali yan guys, bali bibihira ang aking mga new clients. Bali kapag etong sila Sir Abuyador ay naging client kasi sila. Siguro mga sorry, nakalimutan ko. December yata sila yung first order nila. And diba, parang nakaka-proud guys, parang nakakataba ng puso na alam mo yon, na kahit first time nilang umorder, and umorder pa sila ulit at umorder pa ulit. Yun, di ba guys? October yata yun. Sorry. Nakalimutan ko talaga. Ayun, parang kasi ang aking katwiran ay kapag gumagawa tayo, ay ibigay natin yung best natin. Yung para bang, sabi ko nga sa mga previous videos ko, na kapag gumagawa tayo ng cake, para bang isipin natin na one time, big time. Kapag na-disappoint kasi natin ng isang beses ang ating client, ay totoo guys. Kapag kunwari hindi lang naging okay yung communication ninyo, or may hindi sila nagustuhan sa gawa mo, totoo guys, mawawala na sila ng gana. So yun, kapag gumagawa tayo, palagi nating iisipin na ibibigay natin lahat ng best natin. Huwag natin iisipin, ay o-order ulit to kasi ganito, kasi ganyan. Hindi ganun dapat guys. Dapat bigay natin yung best natin sa lahat ng oras. Yun lang. Napadaldal ko. Tutuyuan na yung lalamunan ko. Ayun, maraming salamat po ulit, Sir, Mr. and Mrs. Abuyador. Thank you so much. Napakadaldal ko na masyado, as in, kasi sobrang happy lang ako sa nagawa ko na ito na cake. Na ito, ang cute, di ba guys? Ang cute, parang napaka,
fancy, ano nga ba, kikay, lahat king, kung ako ang bibigyan ng ganitong cake ay talaga naman pagkatuwa ko. Kasi ang cute niya guys, at syempre ang Toblerone at ang KitKat ay favorite ni baby girl, so as the strawberries, yun, kaya ang cute lang. Yun, thank you so much again, and happy birthday, happy 11th birthday baby girl. Yun, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan mo ha, kasi tingnan nyo guys, o basahin nyo guys, medyo mahirap i-pronounce, sorry na. Baka magkamali pa ako. At ayan nga guys, ay inubo na ako sa kadaldalan ko kapag tuloy-tuloy yung salita. Ayan guys, o diba guys, cute. Ayan, thank you so much. At sa lahat-lahat sa inyo guys, sa lahat-lahat ng nanonood ng aking mga videos sa aking YouTube, maraming salamat po sa suporta. Thank you so much. Totoo guys, ang views ninyo ay sobrang laking tulong na niyan sa channel ko and sa revenue. Thank you guys, views, and thank you for not skipping the ads guys, kasi guys, dyan kumikita ang mga videos guys, sa ating ads at sa ating views. May nabasa ko doon sa ko sa revenue ko na 1K views equals $20. May ganun siyang nakita ko kagabi guys. At natuwa ako, parang lalo pa ako naiengganyo na mag-upload ng ating mga videos. Hindi naman sa katamad ko mag-upload guys, hindi ganun guys, as much as possible, gustong-gusto ko pang-upload talaga to guys, tong aking mga videos dito sa cellphone ko. Kaso mo ay syempre may mas importante tayong bagay na mas inuuna, mas pinaprioritize. Syempre ang aking mga anak, at ito nga at exam week, at syempre yung orders ng ating mga clients, kasi syempre wala din naman tayong content kung wala yung ating clients, 'di ba? Napaka mahal kaya magawa ng cake tapos iko-content lang, 'di ba? Ganoon guys. Kaya sobrang thankful ko sa aking mga clients, kasi kung syempre kung wala kayo ay wala din tong channel ko. At maraming salamat sa aking mga YouTube friends. Thank you so much. Hindi ako mananawa na mag-thank you sa inyo hanggang dulo. Thank you guys, kasi guys, alam nyo naman, 'di ba? Pangarap ko talaga to na ma-monetize yung aking channel, kasi hindi ko pinangarap dati na magkasahod dito, kasi nga sabi ko, 'di ba, hindi ko ina-expect na magkakasahod ako dito, kasi iniisip ko noon na kapag hindi ka nag-viral, hindi ka naka-silver button, hindi ka magsasahod, yung pala ay meron. So parang bonus na lang din yun, pero sobrang laking tulong nun sa amin, lalong-lalo na nung mga panahon parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Ay sobrang laking tulong talaga nung sinahod ko, syempre sa tulong ninyo lahat. So yun lang muna guys. Thank you so much. And if you like this video, please do like, comment, share, and subscribe, of course. And please don't forget to hit the notification bell button for new updates. Thank you guys. See you again next time. Bye. Happy birthday, Nak! Yay!